Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, bago itong detalye ng pagpunta ni Sir Alden ulit sa Casa Bernardo mga kasombreros at kung gaano ka-close yung box office king sa pamilya ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Ito na nga ha, si Sir DJ, sabi nila magsasama daw sina Sir DJ, Sir Daniel Padilla at saka si breaking news ito kung makaganto na si Alden Richards sa London Barrio Fiesta mga kasombreros. Kasi si Sir Daniel Padilla pupunta rin siya invited din pala sa Barrio Fiesta sa London mga kasombreros. Pero sabi dito makikipiesta na ang nag-iisang astiging supreme idol mga kasombreros pero magkaiba sila ng petsa, so hindi rin sila talaga magtatagpo at magsasama mga kasombreros sa event na ito. So si Sir Daniel Padilla ay July 20 yung kanyang petsa, tapos Apps Court Farm, tapos para magkaiba rin sila ng venue mga kasombreros or lugar na pupuntahan, kasi si Sir Alden ay sa Hounslow sa Cranford mga kasombreros. So si Sir DJ naman ay sa Apps Court Farm. So yun. Tapos so hindi sila magsasama mga kasombreros. Yung nasabi ng iba, magkaiba sila ng petsa at saka magkaiba sila ng lugar mga kasombreros. So ito na nga ang inyong Pops Alden ay talagang confirm. So maraming salamat kay Sir Renato sa ating legit na source mga. So sabi niya dito, Kasombrerong Dennis, meron ako update sa atin. According to my source, dumalaw kagabi si Alden. So that was Saturday night mga Kasombereros. Ngayon ko lang po naisali kagabi sa Casa Bernardo. Inantay na lang si Kat sa Bernardo Mansion after ng taping ni Kat sa PGT o Pilipinas Got Talent kagabi. Doon na lang inantay kasi masyado maulan kahapon. So nga maulan sa Metro Manila mga kasombreros, kaya ingat-ingat po tayo dyan. So talagang team panatag tayo sa ipa niya. And take note, super proud si Kat kay Alden, sobrang close ni Alden sa family Bernardo. Si Mami Min, si Daddy Teddy, mga kapatid nila Kat na sila Ate Chrysler, Ate Tin, sila Baby QQ. Yan, so, super talaga. Happy sila makita si Tisoy o Tito Tisoy nila. Yes, agree ako dito mga kasombreros, kasi dati yung sa time pa ni, parang nasabi kasi nila Ma'am Christy Fermin na sa time ni Sir DJ hindi na sa pagkukumpara, parang parang nonchalant parang wala masyado, parang iba kasi yung approach ni Sir Alden. Siya yung nagkukusa talaga at saka yung kabaitan niya talaga mga kasombreros. So hindi maraming witnesses. And speaking ng witnesses na maliban itong sa outfit ni Ma'am Catherine mga kasombreros mamaya, itong si Ma'am Camille talagang napakinggan natin na sobrang bait. Parang ang eksena dito ay parang pinapangalanan siya na kung sino yung tao niya nakilala na parang hindi magbabago yung kabaitan. And sabi ni Ma'am Camille Prats ay si Sir Alden Richards, grabe talagang sobrang tutuwa si Ma'am Camille Prats kay Sir Alden, kasi nandun talagang yung kabaitan talagang nagsimula sa showbiz hanggang ngayon, kahit na sobrang sikat, sobrang yaman, sobrang ma-impluwensya, ay hindi siya nagbago, sabi ni Ma'am Camille Prats. And sabi dito ay true ka dyan Miss Camille. So grabe talagang maraming witnesses talaga, given na yung kabaitan niya box office king mga kasombreros. So yun po. And then kahapon update tayo si Sir Alden, ito pa yung maliban sa concert niya sa Hillsong na umattend siya, ay ito part pa ng kanyang so sa yung kanyang shoot pala kahapon at TV commercial ay video pala yung mga kasombreros yung isang picture lang kasi yung akin napakita kahapon. So ito po yung isang angle mga kasombreros. And then ito si Ma'am Catherine, sobrang kulit niya dito mga kasombreros. Parang siya tinatawag na yung mga judge na naka-brown ang inyong Mrs. Fulkerson kagabi mga kasombreros sa Sunday episode mga kasombreros ng Pilipinas Got Talent no June 8, 2025. So sobrang ganda ni Ma'am Catherine. Although parang pantulog yung niya, yung pang itaas mga kasombreros, pero sobrang kulit ni Ma'am Catherine mga kasombreros. And then ito next item natin.
So kahapon nga ay umattend si Pops Alden, no, ng concert ng Hillsong. Ang Hillsong po ay isang Christian na mapabanda or group mga kasombreros na nag-create ng maraming music. So marami na akong songs na galing sa Hillsong mga kasombreros. So nagterno na naman, no, nag-twinning na naman ang inyong box office king and queen mga kasombreros sa kulay brown. So hindi naman halata, no. Si Ma'am Catherine naman ay parang brown din kahapon, mga parang hindi naman sila napaghalataan, no, na terno-terno ang datingan ng inyong So anong suot mo? Mag-brown ako, ganon. So ganun man dapat ang peg, no. Ang kidding aside mga kasombreros ay inansa ito nga yung video clip na nasa Hillsong siya mga kasombreros. Sobrang tuwang-tuwa si Pops Alden na meron pang sombrero. So yun po mga kasombreros. And then next item natin, so ito, syempre hindi mawawala, no, ang verse mga kasombreros. Hindi ko ito naisali kasi kahapon pa ito, pero hindi ko siya naisali kasi sobrang dami ng ating updates. Sabi dito, Acts 4:31 verse sa Bible ito After they prayed, the place they met at was shaken. Grabe. They were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So ito yung time na nag-praise na Peter and the rest of the apostles, and then the Holy Spirit of God came upon them mga kasombreros. Grabe ang eksenang ito. Nagsispeak in tongues sila na hindi maintindihan ng mga native doon mga kasombreros. So and then ito yes, ito na yung siguro next. Okay, sige, ito na yung ating last item mga kasombreros. So ito yung video ng kung mapapag-ayos ni Ma'am Catherine at saka nagsasalamin mga kasombreros sa kanyang outfit kagabi mga kasombreros. So sobrang lit, sobrang ganda ng inyong box office queen mga kasombreros. Alright, sila po in the meantime sana po ay pahingan po natin ng ating Word of God, and blessed Monday po sa bawat isa. So abang-abang pa kayo sa ating mga updates po. At para po sa ating Word of God mga kasombreros ay sobrang ganda nito because somehow doctrinal ito mga kasombreros. Ang title natin, Isang Araw Lang, 2 Peter 3 verse 8. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Grabe, no? Ibig sabihin po ay it speaks about time na para sa Panginoon mga kasombreros ay ang dalawang 1,000 taon ay isang araw lang, tapos di ngayon, di ba, 2025, so 2 araw pa lang para sa kanya. So ganun po, ibig sabihin po mga kasombreros, no, paunang info natin or paunang statement, parang siya, no, ang hindi nag-matter sa kanya kasi nga forever siya mga kasombreros. Since God is eternal, time is walang halaga ang time. Hindi naman walang halaga, walang impact sa Diyos, ang walang epekto, no, sa Diyos ang oras mga kasombreros. Kung kaya yung oras natin dito sa mundong ito ay kumaga pa regalo, no, kasi we don't own time. We only God has given that as a gift, pero sa atin po ay para may magamit tayo ba. Kunwari, bibigyan tayo ng 24 hours isang araw, so gagamitin natin yon ng ng tama, gagamitin natin sa mabuti, gagamitin natin to glorify Him mga kasombreros. So the context is the key to determining the correct understanding of this passage, especially the comparison of 1,000 years to one day. Sorry po sa manok mga kasombreros. The context of 2 Peter is the return of the Lord to deliver His people. So yun nga, no, ang buong chapter 3 ng 2 Peter mga kasombreros ay nangungusap about sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mga kasombreros. And Peter ay sinasabi niya dito, no, tells the persecuted believers that scoffers will come and mock the idea that the Lord will return. So yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay sasabihin nila na hindi na babalik ang Diyos kasi sobrang tagal na, 2025 na, no, ilang libong taon na, pero wala pa rin ang Panginoon. So yun yung mga paniwala at thought at sasabihin ng mga taong walang pananampalataya, and yung Bible ay nilarawan sila as wicked, no, or parang unfaithful mga kasombreros and unbelievers. They will say something like he's been gone a long time, he's not ever coming back.
So that's verse 4 naman ng 2 Peter 3:4 or 3 mga kasambreros. As Christians are persecuted and continue to look for the Lord to deliver them, it does appear as though His coming is delayed. So parati nating isipin, dito ko na-realize mga kasambreros na yung pag-delay ng Panginoon sa kanyang promise, sa kanyang salita mga kasambreros ay it doesn't matter kung parang it doesn't mean na kapag na-delay ay hindi natutuparin ng Panginoon. Sometimes no, kung parati nasasabi natin na meron tayong tatlong sagot no mula sa Panginoon. Yes, no, and wait mga kasambreros. So yun po siya. Pero yung pinaka puso nun ay para sa ating kabutihan din po. And Peter reminds the believers not to lose heart because God is working on a different timetable. So parati natin tatandaan na yung orasan, yung schedule ng Panginoon mga kasambreros ay kakaiba sa ating timetable, sa ating schedule. Pag nag-set tayo ng goal, pag nag-set tayo ng plano, yes, we work on it. Pero hindi natin, wag natin mamadaliin ng Diyos natin kung kailan na i-approve mga kasambreros. Especially kapag may prayer tayo na parang isipin natin, parang hindi mangyayari. But sa kay Lord mga kasambreros ay everything is possible. For a human being, if something doesn't happen within a matter of years, then we may miss it. So sa atin, kapag kunwari nag-set tayo ng plano tapos parang ilang taon na hindi natupad, parang isipin natin na wala na yan. So wala na, hindi na mangyayari yan. God, however, is not limited by the same constraints of time because with the Lord, a day is like 1,000 years and 1,000 years are like a day. So, ito yung encouraging verse natin, ito mga kasambreros na para sa Diyos natin, hindi siya nilimitahan, no? He's not limited by time, by space, and our circumstances. Kumaga pa, nakakaranas ako ngayon ng ganitong situation. So, ang Diyos natin, kunwari, meron tayong problema sa pera or sa finances, no, ang Diyos natin hindi provider, hindi siya mayaman. Hindi po ganoon mga kasambreros. Kunwari, may problema tayo sa relationship, sabi natin, ang Diyos natin hindi reconciler, hindi siya pag-ibig kasi wala nang love sa family. So, hindi po. He's not affected by any phenomenon under heaven. Hindi siya affected ng tornadoes, hindi siya affected ng mga kidlat, ng mga baha, ng mga lindol, kasi siya nga ay ina-approve yun ina-approve niya na mangyari yun mga kasambreros sa mundong ibabaw. Time is simply not an issue with God because He has an unlimited amount of it. So, since siya rin ang pinagmula ng oras, ng time mga kasambreros, so He's not really affected. He's the ultimate and infinite mga kasambreros, endless, no, eternal at forever na source nun. So, if the average person sees something in the storm, it would make no difference whether it cost a penny or a dime, even though one is 10 times more expensive than the other. So, parang parang yung tao na mayaman tapos bibili ng maliit na parang wala lang, no? If a billionaire wanted to buy a piece of property, it might take no difference to him whether it cost $50,000 or $500,000 or even $5 million. So, parang ganun siya mga kasambreros, no? Hindi siya affected kasi nga kung bilyonaryo ka at bibili ka naman ganitong halaga, wala lang effect, no? Ganun mga kasambreros. If a person promises to do something, there is a finite amount of time available for him to keep that promise. So para sa atin ay kabaliktaran, syempre dahil may limitation tayo, meron tayong may boundary, no, may nasasaid tayo mga kasambreros ay kakaiba, no, magkaiba mga kasambreros sa ating Diyos na infinite, endless at saka boundless, limitless. If an elderly father promises to buy his son a home, there is a limited amount of timetable to him. As year after year passes and he does not want to buy the home, the son may begin to wonder if he ever will. Ultimately, if the father dies before keeping the promise and does not have or does not leave the son anything in his time. So, ganon mga kasambreros, no? Kasi ang Diyos natin, kung hindi niya matupad yung pangako niya ngayon, may time talaga siya because na-mention nga dito na meron siyang sariling timetable. Kumaga pa, yung presidente ng isang kumpanya, tapos tayo ay isang manggagawa lamang, he has the final say and he has the timetable schedule kung kailan gagawin, kung kailan ipapatupad ang ganito, and kailan i-approve yung bonus, for example. So, ganon mga kasambreros. So,
nasa kanya nakasalalay. So what the 7-day theory looks attractive given our particular point in history, about 6,000 years in or somewhere near the end of the 6th day, it goes against the spirit of the verse. So ang sa atin dito mga kasembreros ay kumapa yung lesson sa atin dito ay maging matyaga tayo, no, maging patient tayo mga kasembreros, and while we wait for the Lord, while we wait for that promise sa ating buhay ng Panginoon, ay sambahin natin siya. Kumbaga, worship while waiting, serve the Lord while waiting, be joyful in the Lord while waiting. So as we are joyful sa Panginoon kasi, nagiging masaya rin tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating asawa, anak, and family members and friends. So nandun yung source natin, ang source natin ultimate at saka walang katapusan si Lord. Kung kaya yung joy natin ay maging patient lang tayo. So that's the very lesson that we must learn from this verse mga kasmas, na grabe, no? So ngayon pala sa Panginoon ay consider niya 2,000 years na ngayon, 2025, 2 araw lang sa kanya. So grabe, no? So dito natin makita na ang Diyos natin ay talagang mapagkakatiwalaan, and nothing is impossible with God mga kasembreros. Alright, so magtiwala lamang tayo at maging patient talaga, maging matyaga, maging masigasig. So yan lamang po in the meantime sa ating Word of God. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, pagtitiwala sa Panginoon at kalakasan in the mighty, holy, sweet, magnificent, our God who has the timetable, perfect perfect schedule, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasembreros, pa. Alam po, I love you all.